Ngayong nandito na ang click me, kinabukasan ay gaganda. Ang ating pangalawang Kaya Ko To Kwento ay tungkol sa isang Dabawenyo na napakagaling umawit. Nagsimula si Poppert Bernadas bilang isang bata na kumakanta sa mga palengke ng Davao para sa barya-barya lang. 7 taong gulang pa lamang siya nang isinali siya ng nanay niya sa mga singing contest at madalas sapilitan pa dahil ayaw niya magsuot ng barong dahil Makati sa leeg. Alam ko yan. Sabi niya ay never naman daw siyang nanalo, laging second place. Isang beses nga sa isang contest, may sipon siya. At nang pagkanta niya ng mataas na nota, kasabay ng sipon ng wabog, lumobo yung sipon, hindi ba? Yan, kahiya-hiya si Poppert noon. Ang sabi niya ngayon sa pagbabalik tanaw, natatawa na lang siya pag naaalala niya ang karanasan na yon. Ang pinagsamang kahihiyan at tiyaga ay nag-udyok sa kanya na maging matagumpay ngayon. Ngayon, si Poppert Bernadas ay isa ng sikat na singer at artista. Ang pinakabagong kanta na sinulat niya ay pinamagatang Ambot Lang. Ang kwento ni Poppert ay kahanga-hanga dahil ito ay isang storya ng tiyaga at hindi pagsuko. Bakit kaya ambot lang ang kanyang kanta? Panoorin natin ang kanyang storya. Ambot lang. Poppert Bernadas. Ako po'y laking Dabawenyo, taga Davao sa Talomo po. And pangatlo po ako sa 4 na magkakapatid. And only son ng aking parents. And lumaki ako sa isang community na sobrang siksik kami doon, compound, kaya masaya. And ramdam mo yung pagmamahal ng bawat mga tao sa paligid. Kasi nga, nagsisharean kami ng pagkain, kahit yung mga awayan sa gilid, naririnig mo, pero ganun talaga yung community na yun. Kahit medyo magulo, may pagmamahal pa rin. Very Pinoy. And yes, doon nagsimula ang journey ko. Then, pumasok ako sa Talomo Elementary School. Doon ako nagsimulang mag-aral, natuto. And dahil din sa pagmamahal sa musika ng aking pamilya. Una talaga yung kapatid ng, kambal ng mama ko. Naririnig ko lang silang kumanta sa bahay. So yung eldest namin, tinitrain nila sa singing contest. So kami, mga kapatid niya, nakikinig lang. So nasasanay na yung tenga namin, so ginagaya na namin yung ate namin. Along the way, kanta lang ng kanta, nahasa yung ate ko. Sumasali sa mga barangay contest. So yung mga tinatanggap niya, delata, bigas, yun yung mga uso noon. So kami na-inspire sa kanya na kahit sa mga maliliit na bagay na yon ay nakakatulong sa pamilya. So lahat sumasali kung saan pwede nilang kumuha ng pangkabuhayan para sa pamilya. It so happened, iba yung tinahak ng landas, naging varsity player ako nung elementary, high school. So libre lahat ng tuition ko. Habang nasa UP Diliman ako, naglalaro ng badminton, hindi ko maiwan-iwanan yung pagkanta ko. So, nung 2007, si Sir Ryan Kayab-Yab na gusto niyang magkaroon ng bagong grupo. Sa totoo lang, wala akong tiwala sa sarili ko. Pero nung sinabi niyang, okay, you're one of my singers from 500 plus na nag-audition. Kahit papano, nabigyan ako ng pag-asa na parang, uy, I can sing pala. So, from there, napunta ako sa theater, na-introduce ako kay Robert Senya, Isay Alvarez, sila yung mga magulang ko ngayon sa teatro. Hanggang ngayon, napadpad ako sa PETA. Yung mga nagsascout ng talent, they watch Rock of Ages. So after watching Rock of Ages, they approached me and they said na, we want you to be part of The Voice, pero kailangan ko mag-audition pa rin. Kasi at that time, may sakit na si mama ko. Nung sumali ako sa The Voice of the Philippines, nagda-dialysis na siya. Ito yung exact word niya. Sana makita kita sa contest bago ako pumanaw. Sabi ko naman, wag naman ganyan. Gulong ng buhay
ibabaw naman. I called her, sabi ko, Ma, okay na, nakapasok na ako, so tapos na yung deal natin. Nakapasok na ako, sabi niya, Nak, tuloy-tuloy mo na, Nak. Kung umuwi ako ng Davao, nakantahan mo naman ako. Nak, sige na, hanggang sa makatulog siya. Ngayon na, wala na talaga siya. Parang piniga yung puso ko. Binigay ko talaga lahat, mamahaos man ako para sa iyo yun. At until now, sinabi ko nga, kakanta ako buong buhay ko para sa mama ko. Sa tagal na panahon, yung mga songs namin sa Mindanao, hindi talaga nakikilala. Right now, ang daming mga gandang kanta na hindi nabibigyan ng break dito sa Manila kasi ang lakas ng foreign influences. Pero kung tutuusin, ang sarap-sarap ng mga letra, mga melodiya ng ginagawa ng mga kababayan natin from Visayas and Mindanao. Na yun yung i-push yung kultura natin, yung lingwahe natin, makilala buong mundo. Para sa mga kapatid ko sa Mindanao, sa mga Muslims kong kapatid, huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot, ipakita ang ating kultura, ipaalam sa buong mundo. Dapat maging proud tayo. Sa ating mga learners, madali lang sabihin na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pero andito kami, kahit papano kami magbibigay ng kaunting light sa inyo, kaunting pag-asa na sana makitaan ninyo. Para at least pag once na makapasok kayo sa aming pag-aaral, sa inyong pag-aaral, ma-realize you eventually after how many months or years na na-transform kayo through this. Kaya, cliche man, pero huwag kayong mawalan ng pag-asa. Alam nyo, sundin nyo lang yung mga mentors ninyo kasi wala naman silang ipapagawa sa inyo na hindi ikabubuti sa inyo. Kaya, ayun. Sabi nga ni Nestor Torre, bilang ka lang ng mga 5 taong pinagkakatiwalaan mo at susundin mo na talagang gagabayan ka. Huwag kayong mahiyang i-express yung sarili ninyo, kung ano yung nararamdaman ninyo, sabihin nyo. And walang masama doon. Kung feeling nyo hindi valid, hindi nyo naman malalaman yun kung hindi nyo sasabihin at di malalaman ng kausap ninyo. And it takes time. It takes time. Kaya simulan ninyo sa mga taong mapagkatiwalaan ninyo, mga taong sa mga mentors ninyo. Try to open up kasi maganda na na-express ninyo ang inyong sarili kaysa itago ninyo yung nararamdaman ninyo. For me, communication dyan talaga nag-start na ma-express ninyo kung ano yung nasa loob ninyo. Napakaganda ng kwento ni Poppert, ano? Si Poppert ay isang mga awit na may mga kwento ng mundo na umaagos mula sa kanyang mga labis sa bawat pagtatanghal. Ginagamit ni Poppert ang talento niya sa musika para ipaalam ang kanyang mga kwento at damdamin. Ang boses at mga awitin ni Poppert ay galing sa Panginoon at hindi siya nag-aatubili na ibahagi yon. Matagumpay siya dahil siya ay matapat. Para sa kanya, ang katapatan ang pinakamahalagang elemento ng bawat malikhaing pagsisikap. Salamat, Poppert, sa pagbabahagi ng iyong kwento at ng iyong musika. Siguradong maraming Click Me learners natin ay na-inspire sa kwento mo. Hindi mo man plinano ang maging singer at artista, nakita mo yung oportunidad at sinunggaban mo. Iyon ang katapatan at kitang-kita din naman sa iyong parangal sa iyong ina. Napakahalaga ng pagmamahal at pagrespeto sa ating mga magulang. Salamat, Poppert, sa makabagbag damdamin mong parangal sa iyong ina. Nakikita ngayon ng mundo ang kagalingan ni Poppert at ng Pilipino sa musika.
Sa musika!